lang i-ano lang na we cannot do anything without God sa buhay natin. Our life. People of the universe, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Malik Yaliana. Guys, ang lamig. It's another Monday. Dito kami sa labas ng mga alaga ko. May practice silang football. Kita nyo ba? Ang lamig today! Ang lamig talaga. Ang lamig. Yan, walang masyado. Unti lang sila ngayon. May practice sila. Bantay bata tayo today's video. So, 7 o'clock na. So, start sila mga 6:10, mga ganyan. So, yan. Siguro mga 8 tapos na kami. 7:10 yan. Dito, bantay bata tayo. And ang lamig guys. Ang lamig talaga. Ang lamig. Doon ako nagtambay sa CR kanina eh. Ewan ko. Parang pinapaalis ako ng doon, ng guard. Ewan ko, guard ba yun? Yung naglilinis. Doon ako nakatambay kasi mas doon, hindi mahangin doon eh. Dito malamig eh. Malamig talaga. Kaya nga mahangin. Pag mahangin siya, siya. Nanunuot ang lamig. So, ayan ang aking buhay. Buhay. Isa sa aking mga buhay. Dito sa Hong Kong. Ayan. Pintuan na lang tayo habang nag-aantay ako. Malamig. Ayan. So, ayan ang aking buhay. Every, Monday, minsan, Thursday, meron din sila. Or Friday, Saturday, ganyan. May football class sila. So, ayan yung karaniwan ng mga sports ng mga bata. Na-share ko naman na yan before. So, isa to sa aking mga gawain. Sa araw-araw. Every week. So, kasama yan. Dito nga, dun, isang alaga kong babae, may football din siya today. So, mas malayo yung location niya eh. Kasi ito, typo kasi ito. So, malapit to sa amin. Yung amo kong babae kasama ng isa. Mas malamig doon. But as in talaga mas malamig doon kasi open area doon. Mas malaki yung niya, football field. Mas malamig doon siya kasi malapit siya sa parang sa dagat. Malapit siya sa dagat. Mas malamig doon. Ang lamig doon. Tapos, kasi sa mga buhay dito, mahirap ba daw dito? Parang may nagtanong sa akin kung mahirap ba dito, boring ba? So, kung mahirap talaga siya. Hindi siya madaling trabaho. Di ba? Hindi siya petics na trabaho. Minsan, may times na petics ka lang. But, more of times, is, hindi siya, Kung isipin ko sa akin sa sitwasyon ko, okay naman siya. Manageable naman yung trabaho ko so far. And, ayun, maaga ka magigising, ganyan. Luto ka, prepare ka. Alam mo yun, ganun yung trabaho. Lalo especially pag may mga estudyante kayo, no? So, ayun yung talagang, minsan parang struggle din. Pagising sa umaga, especially pag malamig, diba? Kailangan ikaw maaga magising. Ayun lang sa akin yung minsan na struggle ko. Pero so far naman, okay naman yung mga Siguro nasanay lang din ako. Iniisip ko na lang dollar yung sahod ko, no? Yung parang nagtatrabaho lang, parang sa bahay lang ako. Tapos, yun, nasikaso ko yung mga kapatid ko, gano'n, parang gano'n, diba? Pamilya nyo, kunyari nasikaso yung pamilya nyo, diba? Doon walang sahod. Dito may sahod. Ayun nga lang, dito hindi ka makakapag magpahinga ka. Pwede ka magpahinga, stop, break, Dito wala. So, ayun lang yung difference niya. Pero anyway, okay lang naman kasi every Sunday naman. May day off kami. Since this coming
Chinese New Year o meron kaming 4 days holiday. So, I'm not sure kung may hiramin si amo sa 4 na araw na yun. So, I hope wala siyang hiramin. Okay lang din naman. Basta wag lang sa mga may activity ako. Yan, Sunday, wag Sunday. Ganyan. Kaso lang puro may mga activity kami na So, ayun, I hope hindi naman. Marami kami activity. So, let's see. Malaman natin sa tutorial. So, ayan, share ko yung next time yung mga holidays namin dito soon. This year. Actually, pwede ko siya i-share na yun. So, sunod na lang, separate vlog ko na lang yan. Yung, mga sa tutorial holiday dito. Since, mag-start na siya. Nag-start na kamo siya ng January 1. Kasi holiday namin January 1. So, ayan, explain ko sa inyo next time. So, ay ating ganap dito sa Hong Kong. Sa aking mga pinagagawa, maliban sa pagluluto, ganyan, gabantay ka ng bata. Kailangan talaga marunong ka dito. Ma-manage mo yung oras mo. Time management talaga dito. Kasi, katulad niya, bago ako umalis, lunchtime pa lang, busy na ako. Kasi, yun nga, magla-lunch sila ng maaga, magdi-dinner sila ng maaga, yung mga bata, pag-uwi nila galing school. Kasi galing school, pag-uwi nila, pagdating nila sa bahay, mga 4 o'clock na So, may football class sila, gagawa pa sila assignment. Diba? So, sobrang busy talaga yung mga bata dito. So, yun yung ginawa ko. Bago ako umalis sa bahay, nagluto na ako ng dinner. Para mamaya, iinitin na lang. Diba? So, since fasting naman ako, 6 na, wala na akong time kumain. Hindi na ako kakain. Bukas na ulit. Nakapasting tayo, guys. Yan, it's okay. I feel fine naman. Sanay na ako. Kasi, iniiwasan ko yung yung pag-snack paggabi, ganyan. So, kaya it's good then for me na nakapasting ako. Kung mga naniniwala kayo kay Jesus Christ, kung kayong Christian kayo, may nagkaroon na kayo ng encounter kay Lord. So, yun. Ako, sa baby Christian, baby pa lang ako eh. Of course, I'm still continue seeking the Lord as my Lord and Savior. So, yun, nag-join ako sa for fasting kasi fasting siya. Pag start ng year, ng January, start siya ng January 2. But I think nag-start ako past na January 3 kasi nakalimutan ko yung exact date na mag-start. So, ang gagawin ko, i-extend ko yung fasting ko until the end of month. Till the end of month siya. So, okay lang. So, pero alam nyo, maganda, feeling ko effective sa akin yung fasting. Yung hindi kumakain sa gabi, ganyan. Okay din. So far for me, I feel good. Feel good. Na hindi ako kumakain ng mga chichirya, alam mo yun, pag snack ko gabi, kahit late na, alam mo yun. Kaya yun yung pinasting ko talaga. Hindi ako nagpasting ng meat, ganyan. Kasi may ganun, iba-iba kasi fasting. Depende sa'yo kung ano yung pinag-pray mo, na gusto mong i-sacrifice, yung surrender, no? So, akin na yun yung ko. Kasi talagang, parang naging habit mo na yun, no? Kumain ng mga snacks sa gabi. Sweets. Ayan, iniwasan ko din siya. Yung sweets naman, New Year's resolution ko yun. Na huwag kumain ng chocolates. Iwasan, kung maaari, iwasan. Yung kape. Ayan, talagang New Year's resolution ko. Na huwag na magkape muna. Kahit ang dami nagkakape sa paligid ko. Pero sa bahay ng amo ko wala nagkakape sa amin, guys. Ay, sa mga amo ko. Ako lang nagkakape. So, before naman, hindi naman ako nagkakape. Lang. Milo lang, ininom. Tubig lang. Dati, naputo lang ako ng pandemic. Nagkape-kape. Hindi gaya. So, yun, mo na ng katawan mo, no? So, ayun na yung kailangan ko i-stop talaga yung kape. Kasi, I'm not young anymore. Kasi hindi pwede sa akin kasi acidic ako. Kaya may problema ako sa asin ko. So, kailangan i-refrain natin yung ating self
mag-trigger ang ating Ayan, chocolate yan. Trigger din yan sa aking yung maanghang. My goodness. Marami akong kailangan iwasan talaga. Pero sili naman, unti-unti, konti lang. Tulad kasi dati, kumakain talaga ako ng sili. Nakain ko talaga yung sili. So, ayun lang ang ating ganap today. Malamig. Malamig talaga today. Mas malamig bukas. Nag-start siya paggabi lang na lumamig. So, ayun. Sobrang busy kami Sunday. Sunday talaga sobrang busy kami. And sa church. And then, madami kami activity. Pero masaya naman. Fulfilling naman yung pagka-busy mo. No? Kahit, alam mo in a week, yung wala ka ng tulog, gusto mo matulog, di ba? But, you have commitment. May commitment kasi ako sa church. And then, kay God, hindi lang sa church. Kay Lord, may commitment ako sa Kanya. So, ayun, gusto ko naman yung ginagawa ko nung nag-stay ako sa church. Dahil, mentally, physically, spiritually, diba? Marami akong natutunan. And, it's okay na, nandun ka sa presence ni Lord. Lalo yung mga believers din, nakatulad ko. Diba, na it helps me grow. Sa akin, spiritual. Sa akin, yung relationship ko kay Lord. Tsaka sa aking mga, sa aking fellow believers. So, tsaka, ayun din yung, yung recommendation ko, suggestion sa lahat ng pupunta pa lang dito sa Hong Kong is, find a church. Find a church that you can stay, or yung church na, anong pininiwala nyo, no? Kung saan kayo mas, saan kayo makapag-encounter kay Lord. Yeah, mas maganda talaga, sa akin talaga, for me, personally, maganda kung nandito kayo sa Hong Kong is, nagstay kayo sa church. Find a church talaga. Community, a good community na will help you grow with the Lord and help you get closer to the Lord. Kasi marami tayong hamon sa buhay na we will encounter, especially mentally, yung inner peace natin, yung inner peace, diba? And yung importante kasi dito marami kang may experience, diba? Depende sa amo mo, depende, diba? Yung experience mo sa amo, sa pamilya mo. So marami tayong mga pagdadaanan sa life. So we need people around us that will help us lift up or yung yung ating sarili, and also yung mabibigyan tayo ng tamang guidance, advices, encouragement na we're not alone, diba? Na God is with us always, na diba, yung everything that happens to us is just a testing para mas mas kumapit tayo kay Lord, mas lumapit tayo sa Kanya, na mas magtiwala tayo sa Kanya, na He can do miraculous things na we can never imagine na mangyayari, na He can do for us. We just need to seek His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. So, ayun yung promises ni Lord, diba, na seek first His kingdom. And, ako, katulad nga, isi-share ko yung testimony ko yan before I posted this one. I will share my testimony before I got here in Hong Kong. So, my life before, short lang naman yun, short testimony. So, my life before sa Pilipinas is really a different. The things that I do, my belief, alam mo yun, I'm Catholic in the Philippines, but we believe in the same God, but the things that we do, the practice that we do, the tradition that we do is really way different kung ano yung sinasabi sa Bible. So because before
hindi ako nagbabasa ng Bible. So, I'm just hearing the word of God. Nag-church ako, but not really, understand kung ano ba yun, yung mga sinasabi nila. Alam mo yun, I really don't have a relationship to God. I don't have really an encounter. Because hindi ko naman siya sinisik before. Kailangan tumatawag lang ako sa kanya. Or I'm praying every single day, but pero siya, wala akong encounter kay Lord, wala akong intimacy, alam mo yun, na one-on-one talk to Him, talaga na mapipili ko talaga na that He is with me. Alam mo yun, I don't really understand. Before, always yung question lang yung mga nasa isip ko, why this, why is like that, why me, alam mo yun, nagkasakit ako, bakit ako pa, bait ko naman, I just do these things for the sake of my family, alam mo yun. So, yun yung mga question ko before. And then, when I came here in Hong Kong, and yung going to church, yung as part of my commitment sa agency namin, so, talaga, yung una talaga, yung katulad na sinasabi nila na taas-taas kamay, ganyan, pasayaw-sayaw pa sila, yung talagang pakanta-kanta pa, alam mo yun, na parang ang OA nila, parang silang mga sira, gano'n. But, yung talagang humihiyaw sila for praising God. Now, I feel like, na yung encounter kay Lord, yung iba talaga pag may presence ka na, yung encounter mo na si Lord sa buhay mo, yung have the presence of God in your heart, in your life now, talagang hindi ka mahihiya na kumanta, sumayaw, tumalon, to praise His name, to give glory to His name, alam mo yun? So, talagang iba. Ako personally, I can never imagine na yung mindset ko, yung wisdom na binigay sa akin ni Lord is talagang so amazing na sabi ko, ganun pala yun, ganito pala yun, pag yung talagang ikaw na mismo nagkaroon ng encounter kay Lord. So, it's really different na nakakaiyak, na hindi mo ma-explain yung sarili mo, hindi mo ma-explain kung gaano kabuti yung Diyos, no? Hindi mo siya ma-describe in one word kung gaano kabuti yung Diyos, kung gaano siya miraculous, di ba? Siya yung best doctor natin talaga na hindi lang physical, but mentally, alam mo yun, na He can do miracles talaga. We just, talaga yung continue lang to trust God. And syempre, ayun yung mga promises ni Lord, meron niyang kaakibat na na premises, yung things that we need to do din. Hindi naman lagi na si Lord bibigay na sa atin lahat, diba? We need to do something in our part din, to obey His word, diba? Sumunod tayo sa mga salita niya, sa mga laws, yung mga commandments niya. Diba, alam ko, as yung sa belief ko noon, mahirap talikuran yung mga bagay na nakasanayan mo na. Talagang sobrang mahirap yun. In my part, it's really a big blessing that I was here in Hong Kong. So, I was around in a different environment. Nagstay ako sa church. And I really couldn't imagine myself kung wala ka sa Hong Kong. I don't know if I would ever imagine na kung encounter ko ba si Lord Pilipinas. Alam mo yun? So, hindi ko alam kung talagang sobrang blessed ako. Talagang grabe yung moves ni Lord sa buhay ko, yung plan niya sa buhay ko, no? So, in my family, actually, we never talk about God. We never thank God together. Alam mo yun, wala kaming ganon. And then, now I can see my family is, yung talagang naano na sila sa mundo. Yung kinain na sila ng mundo. Kahit ako din naman noon, talagang gano'n na, kinakain na ng mundo. Yung parang, yung
yung mga kasalanan nagiging normal na lang. Na lagi kong iniisip nun, naiintindihan naman to ni Lord, alam naman niya yung nararamdaman ko, yung motives ko talaga. Akala ko okay na yon, naiintindihan ako ni Lord. Alam ko naiintindihan niya ako, but hindi yun. Ayun yung kasi nagiging hindrance. Ayun yung natutunan ko, yung studying the Word of God, yung hearing the Word of God, na ayun yung nagiging hindrance natin for a greater blessings na gustong, or getting greater blessing and plans na natin ni Lord, yung mga kasalanan. Kasi ayun yung nagiging hindrance. Hindi naman tayo inan ni Lord na gusto niya sa atin. Hindi naman niya gusto na mapahamak tayo, ganyan. But because of sins, ayun yung humahadlang for us to experience yung presence ni Lord, to experience yung greater blessings na gustong ibigay sa atin ni Lord. So ayun yung na-imagine ko and na-realize ko for this past 2 years that I was here in Hong Kong, no, meeting God, yung encounter ko kay Lord. So it's really a different. No, sabi ko nga na may yung mindset ko, I cannot go back. I cannot go back to my life before. I cannot go back because I already surrender my life to God. Yung of course, I'm not perfect, diba? I'm still, only God is perfect. Parang dito pa rin tayo sa mundong broken world. So kailangan lang tayo parang nakakatakot ng yung mga ngayon, alam mo yun, may lakas na ako ng loob na talikuran yung mga gawain ko noon, mga kasalanan na nagagawa ko, na meron na akong pinagkakapitan. Sabi nga sa word ni Lord na naputol tayo. Masok ako dito sa CR. Ang lamig sa labas. Sa hangin. Ang hangin sa labas. Grabe. Tulo na yung lipad ko. Naputol tayo sa pinag-uusapan natin. So, dito ako sa CR. Malinis naman dito. Mas may electric pan dito pero okay lang. Sa labas, grabe yun naman. Natulo na yung sipon ko. So, ayun nga guys, share ko yung yung mga temptation, diba? Sabi nga, tutunan ko dito nga. Sabi, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will provide a way out so you can stand up under it. So, diba, ang ganda ng promises ni Lord na walang temptation na hindi natin kaya, na hindi natin kaya. Tapos, kung matempt man tayo, merong way out pag natempt tayo. So, ang ganda ng promise ni Lord. So, syempre, maraming word ni Lord na talaga nag-hit sa life ko. Alam mo lang, hit sa buhay ko, sa sarili ko. So, the way ako magsalita nito, grabe. As in, kung sa mga nakakalala sa akin, hello. Sa mga nakakalala sa akin, lalo pag nalalasing ako, ay na nila kausap. Nalito kasi ako magsalita, guys, dati. As in, masakit ako magsalita. Ewan ko kung ano nangyari sa akin. Sabi nga nila yung alak na demonyo talaga din. Totoo yun, it's real. Sabi ko ngayon, tinatawanan ko na lang yung sarili ko na grabe yung sama ko. Sama ko talaga. So, yun, na pinagsisihan ko, hindi ko natawag sa Lord yun. And keep praying na baguhin niya ako, na continue niyang samahan ako sa journey ko with Him. Pagkakalala ko sa Kanya. And then, ngayon iba na talaga, sobrang iba na. Yung the way I see life now is really different.
nakasama sa Lord. And of course, sinishare ko din hindi siya magiging madali na. Pero it's okay. Life must go on with the Lord. Lamig. Lamig kasi. Meeting ko sila sa akin. Ang silip-silip dito. Lamig kasi. Ayun lang naman. Gusto ko share po today's video. Na sa lahat ng mga pupunta dito. By the church talaga. Na talagang na-mold kayo to be a better person, to be a better person of yourself, na magkaroon kayo ng personal encounter kay Lord. Your life will be different. Itong life na to, second life na to ni Lord sa akin. So I want to give thanks to Him, to continue praising His name, diba? Hanggang to the next generation of my life. The next generation. Diba? So, yeah. Gusto ko lang na we cannot do anything without God sa buhay natin. Our life is, walang kabuluhan pag wala si Lord sa buhay natin. Totoo lang. I will tell you. I'm telling you now that without God in your life, it will be a mess. Will be a mess. Walang direction. Wala siyang direction. You don't have peace. Walang totoong joy sa buhay mo. Alam mo yun. So, yeah, I praise God and thank God that He meets me, na tinagpo niya ako dito sa Hong Kong, and He, nag-rejoice. I know He is rejoicing. I am rejoicing that I have encountered Him again. Sa buhay ko. So, ayun lang, gusto ko lang i-share yun, yung goodness ni Lord sa buhay ko, and ang aking, life dito sa Hong Kong, yan. Hindi natin kunyang, ang ating pag-intay natin dito, Bantay Bata tayo, Bantay Bata 1, 2, 3. Ang lamig ng, panahon today. So, ayun, ito na yung vlog ko dito, guys. I hope I share something, different today. I share, a good news. Now remember, guys, now you are not alone. Jesus loves you. Jesus died for you. And Jesus cares for you. And you are not alone. Anyway, guys, I hope you like this video. Please like, share, and subscribe naman sa aking YouTube channel for more kwento-kwento dito and sharing my life dito sa Hong Kong habang nandito pa ako. And I hope this good, guys. Good luck. Good luck. God bless all, guys. See you next time.